The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na sinamahan ng kanyang lolo mangisda sa dagat. Kung saan may napulot itong kakaibang kabibe na mistulang may dalang nakagigimbal na sumpa. Ako si Crispin. At ang aking kwento ay nagsimula nung ako ay binata pa at mangingisda pa. Iniwan ako ng aking ina nung ako ay sanggol pa lang at namatay naman ng aking ama nung ako ay bata pa. Tanging lolo ko na lang ang aking kasama. Nung buhay pa ang aking ama ay lagi kaming naglalaro sa dalampasigan kaya masaya ang aking mga alaala dito. Nasa lahi namin ang mga mangingisda kaya naman masaya ako nang una akong dalhin ng aking lolo sa kanyang bangka para turuan. Tata Dedeng ang tawag ko sa kanya at siya ang nagpalaki sa akin. Madali akong natuto sa mga paraan ng pangingisda, ngunit may isa itong bilin na tumatak sa akin. Binalaan niya ako na mag-ingat sa mga sirena at wag daw akong mabubulag sa kagandahan ng mga ito. Ayon dito, nagpapakita ang mga ito kapag tahimik ang laot at makakarinig ka na lang ng nakakaantok na huni. Paraan daw nila ito para mapalapit sa'yo at ikaw daw ay kukunin ito para lunurin. Nung una ay tumawa lang ako, ngunit kinabukasan ay nagulat ako. Nabalitaan namin na isa naming kakilalang mangingisda ang nalunod di umano. Kilala ito bilang isa sa pinakamagaling lumangoy sa amin at nakakagulat na siya ang nalunod. Naging usap-usapan sa buong baryo na isang sirena di umano ang lumunod dito. Naghalong takot at gulat ang aking naramdaman dahil natagpuan ito sa bandang mababatong lugar kung saan ako madalas na nagpupunta. Sumisisid daw ito para sa mga kabibe at bigla na lang lumutang na patay na. Matapos nun ay hindi muna ako pinasama sa laot. Tumulong muna ako sa mga palaisdaan namin at naging maingat din ang mga pumupunta sa laot. Pinagbawalan na muna ang maiwan mag-isa kapag nangingisda. Ngunit nakakaramdam ako ng tawag ng dagat kaya naisipan kong pumunta sa laot ng patago. Nilagbasan ko ang mabatong parte kung saan natagpuan ang nalunod. Iba ang katahimikan na nadadala sa akin ng dagat at sinisigurado kong tanaw ako ng ibang tao kapag pumapalaot ako. Sadyang hindi lang ako nagpaalam kay Tata Dedeng at sumisid ako ng paggabi na. May natagpuan akong napakagandang kabibe na pumukaw sa aking mga mata. Naisipan kong iuwi na lang ito at itago ko. Habang pabalik sa dalampasigan, ay natanaw kong nakaabang sa akin si Tata Dedeng at halata sa itsura niyang siya ay galit. Pinagalitan niya ako dahil madilim na at hindi na ako natanaw ng aking mga kasama. Halos nag-uwian na daw lahat at may nagsumbong na sa kanya dahil nawala ako ng ilang oras di umano. Nagtaka ako dahil pakiramdam ko ay ilang minuto lang akong sumisid. Pag-uwi ko ay agad akong nakatulog sa pagod, ngunit hindi ako komportable matulog at hirap sa paghinga. Hindi ako nakagalaw masyado sa aking pagkakahiga na tila binabangungot ako. Tandang-tanda ko ang aking napanaginipan nun. Isang itsura ng magandang babae ang nagpakita sa aking panaginip na tila inaaya ako nitong sumama sa kanya papunta sa dagat. Unti-unti daw akong lumulubog
at nahihirapan makahinga. Nang dumilat ako, ay naramdaman kong nalulunod na ako. Napabangon ako sa aking pagkakahiga at agad na sumuka ng napakaraming tubig na tila ba galing akong dagat. Nagtataka ako dahil hindi ko alam kung bakit ako nalunod samantalang nasa bahay lang ako. Mabuti ay kasama ko si Tata Dedeng at dinala ako sa albularyo. Kahit gabi na ay binisita pa din kami nito. Agad akong tinanong kung may nakita ba akong sirena nung lumangoy ako dahil maaaring nahulog ako sa mahika nito. Ipiniliwanag kong wala akong nakitang kahit na ano bukod sa aking inuwing kabibe. Ipinakita ko ito kina Tata Dedeng at nagulat sila. Nagbulungan at nagkatitigan sila na tila may tinatago sa akin. Nang tanungin ko, ay ipinaliwanag nila ang kabibing aking nakuha ay hindi pag-aari ng sirena kung hindi galing sa mga syokoy. Ang mga syokoy daw ay mga kaaway ng mga sirena, ngunit mas nakakatakot ang mga itsura nito. Madalas ay nagiiwan daw ang mga ito ng mga kayamanan sa karagatan at ang makakuha nito ay nasusumpa. Kadalasan ay inaabot ng kamatayan ang mga nabibiktima nito. Nanlamig ang aking buong katawan sa aking narinig at agad na humingi ng tulong kung paano maalis ang sumpa sa akin. Kailangan ko lang daw ibalik sa dagat ang aking nakuha at titigil na ito. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag, ngunit may ipinagtapat sila sa akin. Kadalasang nagpapakita daw ang kayamanan ng mga syokoy sa mga taong may ginawang masama sa kanila o kaya naman kapag konektado ito sa mga sirena. Bumuntong hininga si Tata Dedeng nang ipaliwanag na nagkaroon daw ng kalaguyo na sirena ang aking ama. Ayon kay Tata Dedeng ay may inibig ang aking ama na isang sirena. Hindi daw totoo na namatay ang aking ina dahil hindi ito nakilala ni Tata Dedeng. Isang araw ay umuwi na lang daw ang aking ama na may daladalang sanggol. Pinaniniwalaan nilang anak ako ng sirena. Mga syokoy daw ang pumatay sa aking ama matapos itong bigyan ng sinumpang kabibe na katulad mismo ng aking napulot. Ayon sa albularyo, ay nakaabang ang mga syokoy sa tuwing lalapit sa laot ang aking ama at pinaslang siya ng mga ito. Sinamahan ako ni Tatang Dedeng sa uli sa dagat ang kabibe at pinagsabihan na hindi na ako maaaring lumagpas sa malalim na parte ng dagat. Para daw ito sa aking kaligtasan, kaya ako ay naging tagapamahala na lang ng aming palaisdaan sa mababang parte ng dagat. Ngunit madalas ay napapanaginipan ko pa din ang sirena. Pakiramdam ko ay siya ang aking ina at tinatawag niya ako para bumalik sa dagat. Hindi ako sigurado, ngunit baka subukan kong puntahan siya. Baka sakaling kayanin ko bilang isang anak ng sirena at ng isang mangingisda.